So, sabi po ng verse, no? Basahin po ulit natin. By faith, Noah, being warned of God of things not seen as yet. Doon pa lang po, no? Napakaganda nung sinabi ng verse na ito. Si Noah po ay nagkaroon ng pananampalataya, no? Sa mga bagay, no, na hindi pa po niya nakikita. Amen. Kaya nga po makita po natin sa ating sa verse 1 pa lang ng Hebrews chapter 11. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ang pananampalataya po ay pagkakaroon ng pag-asa kahit sa mga bagay na hindi pa po natin nakikita. So yun po ang faith na meron po si Noah. Pananampalataya sa mga bagay na hindi pa po nakikita. Kaya nga ang title po ng ating devotion ngayong umaga ay Faith, Seeing the Unseen by Faith. Seeing the Unseen. Parang mahirap pong unawain, po? Seeing the unseen by faith. Tignan yung mga bagay na hindi nakikita sa pamamagitan ng pananampalataya. Po? Pananampalataya sa bagay na hindi pa nakikita. Po? And dito po sa ating binasa, may kita po natin na meron pong sinabi ang Diyos kay Noah, no, being warned of God by faith. Po, una-una po, to determine if there is a coming storm, meron po tayong tinatawag na weather forecast. Di ba po? Para ma-determine kung merong parating na bagyo, merong masamang panahon. May parating na masamang panahon, ay meron po tayong weather forecast. Malayo pa po yung bagyo, malayo pa po yung masamang panahon na yan, ay nakikita na po agad sa weather forecast. No? Lalo na po nung mga nagdaang mga bagyo, no, nung last year. Ngayon po, nagsisimula na naman po yung mga tag-ulan. Maring sabihin natin, parang dumaan lang po yung summer. O, yung iba sa atin, hindi pa rin nakakapag swimming, hindi pa rin nakakapag matatapos na yung summer. O, hindi man lang nakatikim ng ilog ng swimming pool ng dagat. Amen. So, ngayon ay tag-ulan na naman po, no? At para ma-determine kung merong masamang panahon, may parating na bagyo, ay meron po tayong tinatawag na weather forecast. Andyan po yung pag-asa, nagbabala, nag-warning na kung gaano po kalakas yung bagyo, kung gaano po kalaki yung sakop ng bagyo, kung gaano po katagal ang stay ng bagyo, kung saan dadaan ang bagyo. Amen. Na po-forecast na. Nasasabi na agad. No? Very high-tech na po ngayon. Saan dadaan ang bagyo? No? Sino ang tatamaan ng mga lugar? No? At na-determine din kung gaano kadaming tubig ang ibabagsak ng bagyo. No po? Pero dito po, sa panahon ni Noah, wala pong weather forecast. Wala pong pag-asa. Walang meteorology sa tinatawag para makita kung mayroong bagyo, mayroong parating na ulan,
Ang weather forecast na meron po dito natanggap ni Noah ay wala ng iba kundi sa Panginoon. Ang sabi diyan, being warned of God of things not seen as yet. Amen. Nagbigay ang babala ang Diyos kay Noah sa parating na masamang panahon. At parang mahirap paniwalaan ni Noah because hindi pa po siya nakakita ng ganyang bagyo, baha. Amen. Or ganong klaseng dilubyo. Amen. Pero sabi dito, by faith, Noah. No? Minsan po tayo, we rely on the things on what we see. Minsan nagre-rely po tayo sa mga bagay na ating nakikita. Amen? No? Hindi tayo makagawa ng mga bagay na hindi totoo sa atin. Parang mahirap paniwalaan ang isang bagay na hindi pa po natin nakikita. Kaya nga, mayroon po paniniwala na to see is to believe. Bago ako maniwala, ay kailangan ko munang makita. Pero kay Noah po, no? Medyo mahirap pong ang sitwasyon ni Noah, no? Parang mahirap paniwalaan yung sinasabi ng medyo nawawala po yung ating signal. Stay lang po kayo dyan sa ating live, no po? Stay lang po kayo sa ating live. So, ulitin ko po, minsan madaling maniwala, manampalataya sa mga bagay na hawak natin, sa mga bagay nakikita natin, sa mga bagay naririnig natin, madaling maniwala. Pero sa mga bagay na hindi pa po natin nakikita, natatanaw, naririnig, nararanasan, parang mahirap paniwalaan. Kagaya po ni Noah. Amen? Hindi pa siya nakita ng ulan, hindi pa po siya nakita ng bagyo, hindi pa po siya nakita ng baha, pero siya po'y nanampalataya sa sinabi ng Panginoon. No po? Kaya faith, no, seeing the unseen by faith. No po? Mga bagay na hindi pa po natin nakikita, pero hindi tayo po'y nananampalataya. Amen. At ano yung mga bagay na pinanampalatayanan po ni Noah? Amen. Number 1 po, faith in God's warning. Faith in God's warning. By faith, Noah, being warned of God of things not seen as yet, moved with fear, prepared an ark to the saving of his house. Amen. Faith in God's warning. Amen. Ang isang bagay, bakit nagkaroon ng faith si Noah sa mga bagay na parating na talagang hindi po biro. Amen? Dahil ang nagsalita, ang nagsabi ay ang Diyos. Kaya nga sabi po, move with fear. Yung fear po dyan ay hindi yung takot sa multo, takot sa anumang mga bagay na hindi maganda, kundi ang fear po dito ay reverence, pagkilala sa nagsalita, nagsabi sa kanya, na yung nagsabi sa kanya ay hindi po ordinaryong nilalang lang ang nagsabi na merong darating na bagyo, darating na malakas na ulan, darating na baha. Amen? Minsan yung mga weather forecast, nagsasabi na po sila kung gaano kalakas ang bagyo, gaano kaladaming ulan o tubig ang ibubuhos ng ulan na ito. Pero may mga tao pa rin na ayaw maniwala, ayaw lumikas, di ba po?
Ayaw nilang lumikas, ayaw nilang umalis sa kanilang tirahan. Oo. Dahil una, hindi sila naniniwala sa weather forecast. Kasi pwedeng magbago yung direksyon ng bagyo, pwede magbago yung ihip ng hangin. Amen? No, minsan may nag-report sila na ganito kalakas, buong maghapon ulan, pero hindi naman nangyayari minsan, di ba po? Oo, sinuspende yung klase dahil malakas ang buhos ng ulan, pagdating ng kinabukasan, walang ulan. Kaya tuwang-tuwa yung mga estudyante. Pero dito po sa pangyayaring ito, hindi po galing sa tao yung balita, hindi galing sa tao yung warning, kundi galing sa Diyos. Kaya Noah moved with fear, na hindi galing sa tao yung mangyayaring ito, kundi galing mismo sa Diyos. Ang pananampalataya po, kailangan, bago tayo magkaroon ng pananampalataya sa Diyos, dapat kilala natin kung sino siya. Mahirap po manampalataya sa Panginoon kung hindi mo talaga lubos kilala ang Diyos. Amen. Maraming naniniwala na may Diyos, pero hindi po nila kilala ang Diyos. Kaya sabi po sa Hebrews 11 verse 6, sabi diyan, for he that cometh to God must believe that He is. He is. Sino siya? Amen? Pag hindi mo kilala ang Diyos, hindi ka mananampalataya sa Diyos. Kung hindi kilala ni Noah kung sino ang Diyos, hindi siya maniniwala. Amen? Pero kilala niya ang Diyos. At yung pagkakilala niya sa Diyos dito ay hindi lamang po God is love. Hindi lang po God's grace. Hindi lamang po ang pagkakilala ni Noah is God is merciful. Maraming tao, yan lang ang kanilang pagkakilala sa Diyos. God is love, God is merciful, God is gracious. Nakakalimutan nila that our God also is a God of justice. Amen? God is just. Ayaw niya po ng kasalanan. Amen? Kaya the very reason bakit po niya gugunawin ang mundo by flood, gusto niyang magpadala ng matinding pagbaha at ulan because He is a God of righteous. Hinan po natin, balikan po natin yung Genesis chapter 5. Ano po ba ang naging problema? Amen? Genesis chapter 6, Genesis chapter 6, verse number simulan natin sa verse number 11. Ano po bang nakita ng Diyos? Bakit ganun na lang yung plano ng Diyos? Magpadala ng flood, ng matinding pag-ulan. Ang sabi po dito, the earth also was corrupt before God, and the earth was filled with violence. Amen? Nakita ng Diyos yung kalagayan ng mundo. Amen? They are corrupt. Pag sinabing corrupt, hindi po yung kumukorap yung mata. No? Ang corrupt po dito, hindi na po nagpa-function ng maayos. Ang tao, parang computer o parang mga gadget pa na corrupt. No? Hindi na siya nagpa-function ng maayos. Kumbaga, hindi na po normal ang takbo ng mga tao during this time. Sa panahon ni Noah, the earth was filled with violence. Amen? Violence na. Violente na ang mundo, ang mga tao. Balikan po natin atras tayo konti sa verse 5. Ano sabi po dito? And God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the heart, of the thoughts of his heart, was only evil continually. So, meron pong reason bakit ang Diyos magpapadala ng matinding delubyo, matinding bagyo, matinding pagbaha. Dahil ang takbo ng mundo ay hindi na po tama. Corrupt na. Oo. Corrupt na.
Kumbaga sa ay kailangan ng itapon. Kumbaga sa appliances, wala na. Dispelangyado na. Amen? In verse number 12, sabi po dito, and God looked upon the earth, and behold, it was corrupt, for all flesh had corrupted his way upon the earth. Wala na po. And tanging si Noah lang po ang nakita ng Diyos ng tamang pamumuhay. Verse number 9. Kaya nga siya yung tinawag ng Diyos. Verse number 9. These are the generations of Noah. Noah was a just man and perfect in his generation. And Noah walked with God. Tanging si Noah at ang kanyang pamilya lamang ang mayroong tamang relasyon sa Panginoon. And Noah begat 3 sons, and Shem, Ham, and Japheth. And bukod po kay Noah, wala na pong nakita ang Diyos na maayos na tao na mayroong paglakad, pagkilala sa Panginoon. Amen? In verse number 13, kaya nga tinawag ng Diyos si Noah. Kinausap ng Diyos si Noah, verse 13, and God said unto Noah, the end of all flesh is come before me. Amen? Ang katapusan ng mundo, katapusan ng tao, ay mag-e-end na ngayon. Before me. Amen? Kung ikaw kaya balitaan ng Diyos, kausapin ng Diyos, sasabihin sa iyo, magugunaw na ang mundo. Mawawala na lahat ng tao. Dahil ang mundo ay filled with violence. At ang pinakamatindi po to, I will destroy them with the earth. I will destroy them with the earth. Amen? So, kilala ni Noah kung sino ang Diyos, gaano magalit ang Diyos, amen? Gaano magparusa ang Diyos. Kaya sabi daw, move with fear. Amen? Nagkaroon siya ng fear. Hindi takot sa mangyayari, kundi takot dahil ang Diyos na ang nagsabi. Ang Diyos na ang nagsalita. Amen? Di ba? Minsan, sa trabaho, kapag yung katrabaho mo nagsabi tungkol sa merong masamang balita, hindi ka pa masyadong takot. Pero kung nagsabi ay yung boss mo na ang nagsabi, ay nandun na, may takot ka na. Bakit? Yung boss mo na ang nagsabi. Amen? Ito, nagkaroon ng fear si Noah dahil Diyos na ang nagsalita. Diyos na ang nagsabi. Amen? Kaya nga po, the warning ng Diyos ay hindi po ito simple lang. Sabi ng I will destroy, sabi ng Panginoon, diba? I will destroy them with the earth. Amen? Kaya nga, yung mga tao, dahil wala po silang pagkakilala sa Diyos, because they are corrupt, the thoughts of his heart was only evil continually, verse 5, hindi po nila pinansin yung warning ng Diyos. Amen? Hindi po nila pinansin yung warning ng Diyos. Binaliwala po nila yung warning ng Diyos. For 120 years, na pag-aantay ng Diyos sa mga tao na magsisi, manumbalik sa Panginoon, magtiwala sa Panginoon for 120 years, hindi po sila naniniwala sa sinabi ni Noah. Amen? Kaya nga po, naranasan nila yung judgment ng Diyos. Amen? Ganun din po sa panahon natin ngayon. Kapag ang tao ay walang pananampalataya kay Kristo, tanggapin siya bilang tagapagligtas. Hindi niya tatanggapin na si Kristo yung tagapagligtas. Hindi niya tatanggapin na kailangan niya ng kaligtasan mula sa Panginoong Kristo. Amen? At magre-rely lang siya sa kanyang sarili at hindi niya tatanggapin na siya ay makasalanan. Hindi niya tatanggapin na merong impyerno nag-aantay sa kanya. Hindi niya tatanggapin na merong tagapagligtas. Ano po magiging mangyayari sa buhay nila isang araw?
the people will go to hell because they ignore God's warning of salvation. Maraming tao po ang pupunta sa impyerno because hindi po nila pinanampalatayanan yung warning ng Diyos. Kagaya rin po sa panahon natin ngayon. Every time na tayo po ay nagso-soul winning, pumupunta tayo sa mga area, no? Pumupunta tayo sa mga lugar at nag-share po tayo ng gospel. May mga taong naniniwala, may mga taong hindi naniniwala. Amen? Pero nandoon po yung warning ng Diyos. And kailangan po natin huwag i-ignore yung warning ng Diyos. We must have faith in God's warning. We must have faith in God's forecast. Amen. Kagaya ni Lot, napahamak ang kanyang pamilya doon sa Sodom and Gomorrah because Lot ignored God's warning. Ang nakita lang ni Lot yung magandang lugar ng Sodom. Ang nakita lang ni Lot yung magandang tirahan sa Sodom. Well-watered. Plain. Maraming pwedeng gawin. Maraming masaya doon sa Sodom. Maganda yung pamumuhay doon sa Sodom. But he ignored God's warning kung anong meron pamumuhay sa Sodom. Amen? At ganoon din po mga Israelites. In the wilderness, marami silang naranasang hindi maganda doon sa wilderness because they ignore God's warning. Amen? They ignore God's warning. Ganon din po tayo if we ignore God's warning sa buhay natin. Amen? Marami ng warning ang Diyos. Pag hindi ka sumunod sa salita ng Diyos, ito yung magiging buhay mo. Pag hindi ka sumunod sa Panginoon, ito mangyayari sa pamilya mo. Kung hindi ka susunod sa Panginoon, ito yung magiging future mo. Sometimes we ignore God's warning and tayo po'y nagre-rely sa ating sariling kaisipan, sariling pananaw, wala nang mangyayaring hindi maganda. Amen? Okay naman, no? Oo. Maaaring sabihin ng mga tao doon sa panahon ni Noah, Noah, 10 taon na sinasabi mong may darating na flood, na malakas sa bagyo, wala pa din. Dumating yung 20 years, Noah, wala pa din. Ano ka ba? Ano bang ginagawa mo? Ano yung tinatayo mo? Amen? Dumating yung 50 years, wala pa din. Nagkaasawa na ako, nagkaanak na ako, nagkaapo na ako. Noah, yung sinasabi mo, baka ano ka lang, loloko ka lang. Baka nananaginip ka lang. Baka merong iba lang kumakausap sa iyo na tinatakot ka. O kailangan mo na magpa-check up. Wala pa din. Tumakbo yung 100 years, wala pa din. Amen. At dumating din po yung time, 120 years, na palugit ng Diyos. Pag-aantay ng Diyos. Dumating na po yung warning. Na-fulfill na po yung forecast. But, huli na po ang lahat. Minsan, ganun din po tayo. Ayaw nating tanggapin yung warning ng Diyos. Kasi sa tingin natin sa una, parang wala lang. Parang wala naman nangyari sa pamilya ko. Para naman walang nangyari sa buhay ko. Okay naman yung trabaho ko. Okay naman yung negosyo ko. Okay naman yung buhay namin. Na kahit hindi kami nagsisimba, kahit bihira lang kami sa church, kahit hindi ako nagbibigay na aking ikapo o offering, okay naman. Wala naman nangyayari. Amen. Pero tandaan natin, totoo ang salita ng Diyos, totoo ang warning ng Diyos. Antay-antay lang, darating din. At ang matindi po, baka hindi natin kayanin yung lakas ng bagyo, yung lakas ng baha.
Baka ano rin tayo, kagaya ng mga tao na namatay doon sa panahon ni Noah, hindi po nila kinaya. Amen. At wala na pong pag-asa na sila ay makabalik pa, mabuhay pa. Kaya nga po, faith in God's warning. Kahit hindi pa po nakikita ni Noah yung ulan, bagyo, anumang mga tungkol sa dilubyo, wala pa po siya because ito po ay kasisimula lang ng mundo. Amen? But faith in God's warning. Number 2 po, faith in action. Faith in action. Ano sabi po dito? Move with fear, prepared an ark to the saving of his house. Sabi doon, prepared an ark. Nung marinig po niya yung warning ng Diyos, nung marinig po ni Noah yung salita ng Diyos, anong ginawa ni Noah? Prepared an ark. Prepared an ark. Ano po ibig sabihin nito? Nag-involve siya. Nag-participate siya doon sa sinabi ng Diyos. Amen? Nag-participate siya. Nag-involve siya doon sa sinabi ng Diyos. And that is faith. No? Minsan po, ano lang meron tayo? Faith. Naniniwala ako may Diyos. Naniniwala ako sa Diyos. Naniniwala ako sa salita ng Diyos. Pero minsan, hanggang doon lang po tayo. Ayaw nating mag-participate. Ayaw nating mag-involve doon sa sinabi ng Diyos. Amen? Ang gusto ng Panginoon, na yung faith na meron tayo, ay makita sa ating action. Because of his faith, he leads him to action. Amen? Real faith is not just believe, but there is an action. Amen? His faith moved him to build an ark. Amen? Kaya nga po, ang tunay na pananampalataya, nanampalataya sa Panginoon, ay makikita sa kanyang pagsunod sa Panginoon. Amen? Maraming Kristiyano naniniwala lang may Diyos, pero ayaw nilang sumunod sa Diyos. Amen? Kaya, hindi nila maranasan yung blessing ng Diyos. Amen? Hindi nila maranasan. Maaaring sabihin natin, nagsisimba naman ako every Sunday, nakikinig naman ako ng Word of God, nagbabasa naman ako ng Bible, pero ang problema po, ayaw nating mag-involve, ayaw nating sumunod doon sa mga salita ng Diyos na ating narinig. Kaya sabi po ni James, be ye doers of the word, not hearers only. Maaring si Noah, nakinig siya, nalaman niya yung sinabi ng Diyos na may parating na, na pagbaha. Pero pag hindi po siya nag-act, hindi siya gumawa, hindi siya kumilos to prepare an ark, bali wala po yung paniniwala niya. Amen? Amen. Kaya nga po, his faith moved him to build an ark. Because nag-participate siya, nag-involve siya doon sa sinabi ng Diyos. Amen? Kaya nga po, tayo bilang isang mananampalataya, makita dapat sa ating pagsunod na meron talaga tayong tunay na pananampalataya. Bigyan ko po kayo ng example. Amen? In Luke chapter 5, no? Si Pedro, di ba po, alam din yung story nito, na si Pedro ay inutusan ng Panginoon na launch out into the deep. No po, pumunta ka sa laot at ikay mangisda. Ano sabi ni Pedro? Lord, we toiled all night, but we caught nothing. Oh, ibasahin ko na lang po. Or i-flash po natin para makita natin. Luke chapter 5, we toiled all night, but we caught
Nothing. Luke chapter 5 verse 5. Yan. And Simon answering said unto him, Master, we have toiled all night, and have taken nothing. Amen? But, sabi dito, nevertheless, at thy word, I will let down the net. Amen? Kung magre-rely po si Pedro sa naranasan niya sa nakaraan, Panginoon, magdamag kami ng isda, nagdamag kami na sa laot, because he rely on what he see. O nakita niya kahapon, magdamag po kami, Panginoon, nagpuyat po kami, pero kahit dilis, kahit putete, wala po kaming nakita. Amen? Pero maganda sinabi ni Pedro dito, at thy word. Pero alam ko, Panginoon, meron pa po kayong nakikita na hindi ko nakikita. Dahil sinabi nyo. Amen? Minsan, ganun po tayo. Nagre-rely po tayo sa nakikita natin ngayon. Hindi natin nakikita yung nakikita ng Diyos. Nakikita mo lang ngayon na hindi maganda yung nangyayari sa buhay mo. Ang nakikita mo lang ngayon yung problema ng pamilya mo. Ang nakikita mo lang ngayon yung pagtatalo nyo sa pamilya. Ang nakikita mo lang ngayon yung hindi maganda nangyayari sa trabaho mo or sa negosyo mo or sa pag-aaral mo. Ang nakikita mo lang yung nangyayari ngayon at nangyayari po kahapon. Pero din nakikita na mayroong pangako ang Diyos na I will never leave thee nor forsake thee. Pero ito po, kung titignan ni Pedro yung nangyari kahapon, yung nangyari nakaraan, hindi siya maniniwala sa Panginoon. Kasi, tanghaling tapat pa ito, pinapangisda siya. Pero ang pinanghawakan lang po ni Pedro is the word of God. At thy word, I will let down the net. Kaya don't live on our past. Huwag kang mamuhay sa nakaraan. Amen? Huwag kang mamuhay sa nangyayari ngayon. Mamuhay tayo kung ano ang sinabi ng Panginoon. And let us participate doon sa sinabi ng Diyos. At nung si Pedro po ay nag-participate sa sinabi ng Diyos, ano po sabi sa verse number 6? And when they had this done, nung sinunod po ni Pedro, nag-participate siya, nag-involve siya sa sinabi ng Diyos, launch out into the deep. Sundin mo lang yung sinasabi ko. Gawin mo lang yung sinasabi ko. They enclose a great multitude of fishes, and their net break. And their net break. Amen? Alam niyo po, minsan di natin maranasan yung blessing ng Panginoon. Una, wala tayong pananampalataya sa Diyos. Pangalawa, ayaw mo mag-participate, mag-involve sa sinabi ng Diyos. Amen? Ayaw ka makinig dyan. Hindi totoo yun. Sinasabi ni pastor. Si pastor lang nagsabi niyan. Opinion lang ni pastor yan. Ayaw natin manampalataya, ayaw natin magtiwala doon sa pinapangaral na salita ng Diyos. Hindi yan effective. Hindi yan yung naranasan ko. Hindi yan yung na-experience ko eh. Hindi yan effective. Amen? Hindi natin maranasan po yung great multitudes of fishes. Yung blessing ng Diyos sa buhay natin. Because ayaw pa rin natin mag-participate. Ayaw natin mag-involve doon sa sinabi ng Diyos. Isa pa pong example, yung kay Naaman. Na si Naaman po ay meron siya po ay leprous. Siya po ay merong ketong. Amen? At sinabi sa kanya ni Prophet Elisha ay pumunta ka doon sa river, no? Ng Jordan at doon ka maligo.
for 7 times. Nung una, ayaw tanggapin ni Naaman yung sinabi ng propeta. Sabi niya, merong mas magandang ilog diyan, merong mas malinis na ilog diyan. Mas magandang ilog diyan. Bakit doon pa ako pinapaligo sa river na yon? Baka lalo ma-infection tong aking leprous. Lalong Noong una, ayaw niya maniwala. Ayaw niyang mag-participate doon sa sinabi ng propeta. Pero sabi ng servant ni Naaman, bakit hindi mo subukan? Subukan mo lang. Baka merong mangyari. Baka gumaling ka. Amen? No? Ganon din po tayo. Kagaya ni Noah, nag-participate, nag-involve siya, gumawa siya ng ark. Amen? Faith in action. Kahit hindi pa niya nakikita. Amen? Faith in action. Tuloy ka lang sa ginagawa mo sa Panginoon, kahit hindi mo pa nakikita. Hindi mo pa natatanaw yung blessing. Hindi mo pa natatanaw yung magandang mangyayari. But tuloy ka lang. Number 3. Faith that saves. Faith that saves. Because of his faith, sabi doon, he prepared an ark to the saving of his house. Because of his faith. Amen? Ito po ang nagligtas sa kanyang pamilya. Amen? No po? Ito po ang nag-survive sa kanyang pamilya. Ang sabi nga po dito, and became the heir of righteousness which is by faith. Nagkaroon po siya ng legacy. Amen? Legacy. No po? Kaya nga po, our faith, hindi lang po mag-end sa atin, kundi sumunod po, maipasa natin sa next generation. Faith. Amen? And number 4, faith even we don't understand. Faith even we don't understand. 2 Corinthians chapter 5 verse 7. Ano po sabi ng Bible sa 2 Corinthians chapter 5 verse 7? Sabi ng Biblia, for we walk by faith and not by sight. Huwag mo lang tignan yung nakikita mo ngayon. Kaya minsan discouraged po tayo kasi tinitingnan mo lang yung sitwasyon mo ngayon. Amen? Bakit hindi titignan yung sitwasyon mo noon na hindi maganda, pero inayos ng Diyos? Bakit hindi natin i-apply ulit ngayon? Amen? We walk by faith and not by sight. The evidence of things not seen. Amen? Sabi ko po kanina, madaling maniwala kapag nakikita natin. Pero maraming mga Bible character sa Bible, they put their faith in God, even hindi nila makikita kung ano yung magiging resulta. Amen? Yung the 3 Hebrew men na dinala doon sa pugon, na pinainit ng 7 times. Alam ba nila na kapag sila dinala doon sa fire, ay sasamahan sila ng Diyos? Sabi nga nila, iligtas man kami ng Diyos, hindi man kami iligtas ng Diyos, hindi pa rin kami sasamba sa Diyos-Diyosan. Sabi niya po doon kay King Nebuchadnezzar. Wala silang idea kung ano mangyayari sa kanila doon sa pugon. But they put their faith in God. Amen? At nung nilagay po sila doon sa pugon na pinainit for 7 times, sinilip po sila ni King Nebuchadnezzar. At sabi ni King Nebuchadnezzar, di ba 3 lang yung tinapon natin doon? Bakit 4 na sila? At yung isa ay
kagaya ng Son of God. Amen? Bakit po? These three Hebrew men, they live by faith and not by sight. Hindi nila tinignan yung apoy, hindi nila tinignan yung gaano kainit, ba tinignan nila yung gagawin ng Diyos sa kanila doon sa loob ng pugon. Ganon din po kay Daniel. Hindi niya tinignan kung gaano kagutom ang mga leon. Hindi niya po tinignan kung gaano kalaki ang mga leon. Hindi niya po tinignan kung saan ba siya pwedeng tumakas kapag siya'y dinala doon sa lion's den. Ngunit tinignan niya kung ano ang kayang gawin ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya minsan po, nawawala na tayo ng pag-asa. Parang discouraged ka na, parang hinang-hina ka na, parang ikay pagod na dahil lagi mo tinitignan yung nangyayari ngayon. Amen? Napakalaking problema. Napakalaking gastusin. Napakalubhang sakit. Kagaya ni David, hindi niya tinignan kung gaano yung kalaki, yung height ni Goliath. Ba tinignan niya kung gaano kalaki ang Diyos na meron siya. Amen? Kaya minsan po, nawawalan tayo ng pananampalataya sa Panginoon kasi ang tinitingnan natin, yung nakikita ng ating physical. Physical na ating paningin, na ating mata. Amen? Daming gawain, daming tatapusin, ang daming gagawin. Ngunit nakakalimutan natin, we have a great God na pwedeng tumulong sa ating mga problema, na pwedeng mapagaan ng ating mga suliranin. Amen? Na pwedeng magbigay sa atin ng strength. Amen? And nais ko po i-close ang devotion na ito sa isang pangyayari doon po sa 2 Kings chapter 6 verse 15 to 17. At tandaan po natin, minsan nagre-rely lang po tayo sa ating nakikita, sa ating senses, sa ating feelings, at hindi tayo nagre-rely kung ano ang kayang gawin ng Diyos. Amen? Sabi po dito, sa panahon po ito ni Elisha. I-atras po natin konti. Verse 14, sabi po dito, therefore sent he thither horses and chariots and a great host, and they came by night and compassed the city about. Amen? Pinalibutan po sila ng maraming kalaban. Amen? Maraming chariots. Amen? At nung makita ng servant ni Elisha, no? And when the servant of the man of God was risen early, nagising siya, and gone forth, behold, an host compassed the city, both with horses and chariots. And his servant said unto him, alas, my master, how shall we do? Sabi niya, napapalibutan na po tayo ng maraming horses. Napapalibutan na po tayo ng maraming chariots. Ano na pong gagawin natin? Oo. Wala po tayong laban dito. Wala tayong no match tayo dito, Master. How shall we do? Amen? Ganon din minsan yung question natin, Panginoon, daming problema, daming pagsubok, daming tatapusin, anong gagawin ko? Hindi na ako natutulog, hindi na ako kumakain. Hindi na ako nakakaligo. What shall we do? At sabi ng maring isip ng servant, bakit tong man of God na ito nagre-relax lang? Bakit tong man of God na ito ay chill lang? Bakit yung man of God na ito ay parang hindi niya nararamdaman? Amen? Dahil yung man of God may nakikita na hindi nakikita ng servant. Ganon din tayo minsan, nag-aalala na tayo. Nagkakaroon ka na anxiety, nag-overthink ka na, naguguluhan ka na, dahil ang nakikita mo lang yung nakapaligid sa'yo. Pero meron kang mga bagay na hindi mo nakikita. At makikita mo lang yan by faith.
Ano sabi ng man of God? Sabi ni Elisha, and he answered, fear not. Fear not, for they that be with us are more than they that be with them. Sabi ni Elisha, huwag kang matakot. Relax ka lang. Yung nakapalibot sa atin, alam mo ba, na mas marami pa ang nasa atin. Fear not. Ba't ka natatakot? Oh. Isa lang yung problema mo. Marami ang nakapaligid sa iyo na mga anghel ng Diyos. Isang tao lang yung kinakatakutan mo. Isang tao lang yung nagbibigay ng stress sa iyo. Bakit sobrang takot ka na? Sabi dito, fear not, for they that be with us are more than be with them. Bakit ka mag-uubos ng lakas? Mag-uubos ka ng panahon sa mga bagay na dapat hindi mo katakutan. Kaya nga, sabi nga ni John, greater is He that is in you than he that is in the world. Kaya sabi ni Elisha, nanalangin si Elisha, sabi ni Elisha prayed and said, Lord, I pray thee, open his eyes that he may see. Amen. Open his eyes that he may see. Kaya nga dapat po, hindi na tayo mag-alala. Hindi na tayo, lalo na mga bagay na hindi po natin kontrolado. Huwag mo nang pag-aksayan ng panahon, hindi ibig sabihin na wala ka ng pakialam. But sabi ni Elisha dito, open his eyes that he may see. Yung mga bagay na hindi niya nakikita, Lord, ipakita mo po sa kanya. And that is faith. At hindi po prayer natin. Panginoon, open my eyes. Open my eyes. Huwag ko lang titingnan tong problema ko. Itong taong problema ko, wag lang po itong tingnan ko. Wag lang po itong problema ng anak ko ang titignan ko. Wag lang po tignan tong problema ng pinansyal ang tignan ko. Open mine eyes that he may see, and the Lord open the eyes of the young man. Ito po maganda. And he saw, and behold, the mountain was full of horses and chariots of fire round about Elisha. Amen? Nung binuksan ng Diyos yung mata ng servant na hindi niya nakikita because wala siyang faith sa Panginoon, nakita niya full of horses and chariots of fire. Di sila kayang pasukin ng kalaban, di sila kayang pasukin ng mga ng mga chariots sa kalaban dahil may nakapalibot na fire sa kanila. Amen? Kaya nga po, minsan mahirap manampalataya sa Panginoon kasi tinitingnan lang po natin yung yung mga bagay nakikita mo ngayon. Amen? Parang si Sarah. Nung sinabihan ng Panginoon si Abraham, Abraham, bibigyan ko kayo ng anak. Ang asawa mo si Sarah ay mabubuntis. Amen? Pero si Sarah po, ayaw niyang maniwala. Natawa pa siya. Ang sabi niya, ito, senior citizen na, old age na, ay magkakaanak pa, mabubuntis pa. Amen? No po? Nag-rely siya sa nakikita niya, nag-rely siya sa sitwasyon. Pero hindi niya pinaniwalaan yung nagsabi. Amen? The creator of the universe, ang author ng buhay, ang nagsabi. Amen? Kaya nga mga kapatid, ganun din po tayo. Nawa, maging kagaya po tayo ni Noah. Balik po tayo sa verse. By faith,
Noah being warned of God, of things not seen as yet. Seeing the unseen by faith. Amen? Kaya nga mga kapatid, anong mga bagay na nagpapahina sa iyong pananampalataya at nawawala ka ng pag-asa dahil nakarely ka na lang sa nangyayari ngayon, sa nangyayari kahapon. At minsan ayaw mo na mag-involve sa sinabi ng Diyos because discouraged ka na. Amen? Pagod ka na. Ayaw mo na magpatuloy. Amen? Tingnan po natin yung ginawa ni Noah. Hindi siya nadala ng kanyang emotion. Hindi siya nadala ng mga bagay sa paligid niya, mga taong sa paligid niya. Tiningnan niya yung Diyos na meron siya. At nawa, ganun din po tayo bilang Kristiyano. We must walk by faith and not by sight. Amen. I hope na tayo po na-encourage, na-bless ngayong umaga sa ating topic dito po sa kay Noah. Amen. Pananampalataya sa mga bagay na kahit hindi pa po natin nakikita. Kaya keep on believing in God. No? Manatili po tayong magtiwala, manampalataya sa Panginoon. Amen. Maraming salamat po sa inyong pag-join ngayong umaga. Nawa po ay